Sa ulo ng mga balita, mga nagsilikas na residente sa ilang bayan sa Albay dahil sa bagyo pinayagan ng makabalik. FDA nakatanggap ng health concerns kaugnay ng mga ni-recall na infant milk formula ng Nestle Philippines. Umanay sa case na harapin ni Leandro Leviste ayon kay Yuse Castro, gawa-gawa lang ayon kay Attorney Guanzon. Puganteng si Atong ang posibleng traidorin ng mga nagkakanlong nito dahil sa pabuya ayon po yan sa DILG. Kidnapping at surrender kay FPRRD sa ICC, isa sa grounds ng impeachment case laban kay PBBM. Sa ating balitang international, hindi bababa sa 15 katao nasawi dahil sa nararanasang wildfire sa Chile. Sa sports news, Jinmar Fajardo pararangalan sa nalalapit na PSA Awards Night 2026. At sa ating showbiz balita mga kapartner, Bethel Music magsasagawa ng live worship concert sa Pilipinas. Headlines News Flash. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Magandang tanghali Pilipinas, araw ngayon ng Lunes, January 19, 2026. Ako o kami, ang inyong makakasama, ako si Valdi Vinagraph. At ako naman po, si Carla Abiliana. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sa detalye natin mga balita, pinayagan ng makabalik sa kanilang mga tahanan ang mga nagsilikas na residente sa bayan sa Albay itong linggo, January 18, 2026, matapos bumuti ang lagay ng panahon. Ito matapos din hupa ang baha at malinis na mga debris mula sa daloy ng lahar sa mga apektadong barangay ng bayan. Ang lahar to at pagbaha ay naging dahilan upang hindi madaanan ng mga kalsada sa mga barangay ng Masarawag, Candarora, Maninila at mula Bucac Grande noong Sabado, January 17. Sa bayan man ng OWA, siniutos na rin ng LGU ang pagpapauwi sa mga evacuee sa mga lugar na nalinis na rin at na-inspeksyon na ng mga opisyal ng barangay. Tabo ang halos 4,000 pamilya o 11,000 individual ang inilikas noong Biyernes, January 16 at Sabado, January 17 dahil sa banta ng lahar flow, pagguho ng lupa, pagbaha at storm surge sa mga bayan ng Ginubatan, Daraga, Malilipot, Tiwi, Rapu-Rapu, Santo Domingo, Malinaw, Owas at Manito. Sunshine News Blast. Public utility bus ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway. Sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ito ang dahilan kung bakit bibigyang prioridad ang malawakang pagkukumpuni nito. Sa cloud ng Maharlika Highway ang humigit kumulang 3,500 kilometers mula Hilagang Luzon hanggang sa katimugang bahagi ng Mindanao. Tinatayang aabot sa hindi bababa sa 16 billion pesos ang gugulgulin para sa kumpletong pagkukumpuni nito. Bukod sa mga bus, ang Maharlika Highway ay pangunahing dinaraanan ng karamihan sa mga pampasaherong jeepney, UV Express vans at maging na mga tricycle sa mga lalawigan. DAR Sunshine Radio. Mahigit 46 million pesos na halaga ng marijuana mula sa 37 plantasyon na tagpuan sa Ilocos Sur. Si Almar Fersuelo sa detalye ng balita. Almar? Well, abot sa halos sa 40 plantasyon ng marijuana ang nadiskubre ng mga otoridad sa bulubunduking bahagi ng barangay Lupungan, Sugpong, Ilocos Sur. Ang pagkakatunton ng nasabing mga plantasyon ay naging posible sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. Ang nabanggit na plantasyon ay may kabuuang lawak na 32,000 square meters na kung saan dito natagpuan ang nasa mahigit 1,000 o 100,000 fully grown na tanim na marijuana, mahigit siyam na libong seedlings at halos 100 kilo ng tuyong dahon ng marijuana na may kabuuang halaga na abot sa 46.8 million pesos. Matapos na may record ang agad na binunot ang mga marijuana at sinunog sa mismong lokasyon. Sa huli binigyang diin ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na ang naturang operasyon ay patunay na seryoso ang kapulisan na masawata ang illegal na droga sa bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal, Almar Forzuelo, kapartner mo sa balita at serbisyo.
Kapartner News Blast. Makikinabang ang tinatayan 20,000 nursing at allied health sciences students sa 500 million pesos na tulong pinansyal para sa related learning experience o RLE sa 2026 national budget. Inanunsyo ito ni Senator Bam Aquino sa isang reunion kasama mga nursing students sa Cebu City na una niyang nakilala ng kampanya para sa 2025 elections. Ayon sa Senador, inalahad ng mga estudyante ang bigat ng gastos sa RLE na katumbas ng OJT at requirement para sa mga graduating nursing student. Bilang tugon, isinulong ni Aquino ang karagdagang 500 million pesos sa ilalim ng SHED Higher Education Development Program na magbibigay ng hanggang 20,000 pesos kada semester para sa RLE. Pangunahin bibigyan prioridad ang mahihirap na estudyante ayon sa panuntunang ilalabas ng SHED. Naghain din na si Aquino ng panukalang batas upang gawing libre ang RLE sa mga state at local universities habang maaaring humingi ng TAS o test assistance ang mga nasa private schools. Sunshine News Blast. Pagsisilbihan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX program ang mahigit 3 milyong benepisyaryo ng ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP. Ito'y dahil tinanggalan na ang AKAP ng pondo ngayong taon dahil natapos ng programa na nakatakda lamang ipatupad sa loob ng 2 taon. Ayon sa DSWD, may nakalaang 63.8 billion pesos na AX program sa budget ng DSWD para sa 2026. Matatandang ipinatupad ang AKAP bilang isang 2 taong programa simula 2024. Nakatulong ito nang aabot sa 3.9 milyong Pilipino noong 2025 lamang, kung saan umabot sa 24 billion pesos ang naipagkaloob ng tulong sa mga low-income earners sa pamamagitan ng guarantee letters, medical at burial assistance, transportasyon at food assistance. Sunshine News Blast. Inihayag ng Food and Drug Administration na hanggang nitong January 15, 2026, nakatanggap sila ng 25 na ulat na may kaugnayan sa nirecall na infant formula product na non-OptiPro at non-Kid OptiPro ng Flay Philippines. Sa 25 reports na ito, 18 ay health concerns na naobserbahan ng mga magulang, guardian na nakabili ng produkto. O posibleng din ito sa kumpanya kung saan kailangan itong regular makapagsumite ng reports na implementasyon, assessment at progress ng voluntary recall ng mga apektadong produkto. Sunshine News Blast. Sa ibang balita, nakakalungkot isipin na naninira si Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa isang tao kahit na wala itong hawak na totoong impormasyon. Ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa panayam ng SMNI News, nagiging pangit ang imahe ng Pilipinas dahil dito lalo na sa mga investor. Sunshine News Blast. Ang iba naman na may mga ganitong alegasyon, hindi naman po ginagawang topic ng napakaraming mga vlog ni Yusek Claire Castro. Ang nakakalungkot, siya po ay hindi lang kahit sinong vlogger. Siya po ay spokesperson ng ating gobyerno. Pinapakinggan ang kanyang mga pahayag bilang mga pahayag ng gobyerno. Kahit na may disclaimer sa kanyang blog na ito po ay kanyang mga personal opinions po lamang. Siyempre, ang mga investors sa Pilipinas man o sa ibang mga bansa ay hindi ma-encourage na mamuhunan sa isang bansa kung saan ang presidential spokesperson na may vlog ay maaring manira lang, lalong-lalo po ng mga hindi totoong impormasyon sa mga pribadong investor na hindi naman kumukuha ng kahit piso mula sa gobyerno. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa panayam ng SMNI News. Pahayag ito ni Leviste kaugnay sa inihain niyang libel case laban kay Yusek Castro nitong January 16, 2026. Nag-ugat ang libel case sa mga panghayag ni Castro tungkol sa Solar Energy Company na itinatag ni Leviste at kalaunan ay kanyang ibinenta. Sinasabing paulit-ulit na inihayag ni Castro na ibinenta umano ni Leviste ang kumpanyang may prangkisa, isang aligasyong mariing pinabulaanan ng kongresista. Ipinaliwanag ni Leviste na wala siyang ibinenta na prangkisa dahil wala siyang kumpanyang may prangkisa. Ang ibinenta niya ay kumpanya na walang prangkisa. Si Leviste ay ang nagtatag ng SP New Energy Corporation o SPNEC. Noong 2024, binili ng power distribution giant na Meralco ang controlling stake ni Leviste sa kumpanya. Leviste ang 100 dulot ng mga mapanirang pahayag. Sinabi rin ni Leviste na pinag-iisipan pa niya ang karagdagang legal na hakbang kaugnay ng umano'y fake news at libelous statements ni Castro. Sunshine News Blast. Naniniwala si Attorney Rowena Gonzon na gawa-gawa lang ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro
ang mga sinasabi niya laban kay Leandro Leviste. Ito ang sinabi ng dating Commission on Elections o COMELEC Commissioner hinggil sa payo ni Castro na posibleng mahaharap sa large-scale estafa ang kongresista ng Batangas 1st District. Sa panayam ng SMNI News, sinabi ni Guanzon na suntok sa buwan ang sinasabi nitong large-scale estafa dahil hindi naman bawal magbenta ng share sa isang kumpanya, lalo na at ito ay isang negosyo. Sunshine News Blast. Gawa-gawa niya lang yan. So, itong mga sinasabi niya syndicated estafa, kumbaga suntok sa buwan yan. Paano yan maging syndicated estafa yung pagbibenta ng shares sa isang kumpanya? Di naman bawal magbenta ng shares ng isang kumpanya. Kaya nga, negosyo yan eh. Paano yan naging estafa? Sinong inistapa nila? Gobyerno inistapa nila? Pag pinailan pa niya ng syndicated estafa, idadamay niya si Manny Pangilinan kasi idadamay niya Meralco? Di dumami na kalaban ni BP. Ang dating Commission on Elections o COMELEC Commissioner na si Attorney Rowena Guanzon sa panayam ng SMNI News. Okay naman sa investigasyon sa flood control anomaly na nanawagan si Guanzon rin dapat makulong na si dating House Speaker Martin Romualdez at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos dahil malaki ang kinalaman nila rito sa issue. Sunshine News Blast. Meralco Power Gen Corporation nilinaw na hindi SPNEC ang pinagmumulta ng 24 billion pesos ng DOE. Si Angel Pastor sa report. Nilinaw ng Meralco Power Gen Corporation o MGen na hindi ang SP New Energy Corporation o SPNEC ang pinagmumulta ng 24 na bilyong piso na ipinataw ng Department of Energy o DOE sa mga natapos na kontrata ng Solar Philippines. Ayon sa MGen, sa kabuang 12,000 megawatts na kontrata na kinansila ng DOE, isa lamang ang proyekto ng SPNEC at ito ang 280 megawatts Santa Rosa Solar Project. Ang dating pamunuan daw ng proyekto ang nag-alok at nabigyan ng award sa Green Energy Auction Program ng DOE. Naghain na rin daw sila ng Notice of Force Majeure noong nakarang taon dahil sa mga sitwasyong wala sa kanilang kontrol kung kaya't hindi nila natapos ang proyekto na target sana noong December 2025. Natapos din daw nila ng mas maaga sa itinakdang schedule ang dalawang proyekto sa ilalim ng Green Energy Auction Program, ang 19.8 megawatts Bungabon Solar Project sa Nueva Ecija na natapos 6 na buwan bago ang target at ang 52.8 megawatts Cordon Solar Project sa Isabela na natapos 4 na buwan bago ang target date. Kaugnay nito, nilinaw naman ni Congressman Leandro Leviste, dating may-ari ng SPNEC, na ang multa ay hindi laban sa kanya kundi sa kumpanyang naibenta niya noong 2023 hanggang 2024. Ayon kay Leviste, maaring naiugnay lamang ang multa sa kanya kasunod ng kanyang mga pagbubunyag hinggil sa manoy malawak ang korupsyon. Hindi po sa akin ipinataw ang multa. Ako po ay nagbenta ng kumpanya noong 2023 and 4. Tapos, I'm not alleging this. I'm just saying Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Gal na armas sa Maguindanao del Norte ng huli ng mga otoridad. Si Almar Forzuelo magbabalita. Natimbog ng mga otoridad ang umano'y transaksyon ng iligal na bentahan ng baril sa barangay Dalumangkub, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa tulong ng isang confidential informant, agad na isinagawa ang bypass transaction. Matapos ito, nakita ang napakilalang buyer at ang suspect sa loob ng sasakyan nito. Tinangkapan ng suspect na tumakbo at nagtago sa mga kabahayan malapit sa lugar, pero nahuli din ang suspect. Matapos ang ginawang pursuit operation sa sasakyan ng suspect, na diskubre ng mga otoridad ang iba't ibang matataas sa kalibre ng armas, mga magazine, mga bala at ibang uri ng ID, budil money at ang sasakyan ng suspect na pinaniniwala ang ginagamit nito sa pagbebenta ng baril. Kaso paglabag sa Republic Act No. 10591 kabilang illegal sale of high-powered firearms ang isasampa laban sa nahuling suspect. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Ka-partner News Blast. David Singson patuloy na nananawagan sa AFP at PNP na kondinahin ang korupsyon sa pamahalaan. Sa MJ Mondihar sa balita. Para sa big time na negosyanteng si Chavit Singson, wala nang pag-asa pang makabawi ang ekonomiya ng Pilipinas sa tindi ng kahiyan ngayon sa pamahalaan. Ito sa gitna ng mga anomalya sa flood control at hindi matapos-tapos sa ulat ng irregularidad sa national budget. Mahirapan tayo. Maski na suportahan pa military itong administrasyon ni Bongbong Marcos, mahirap na dahil yung foreign investment sobrang baba, hindi magtali ang ekonomiya eh. Para sa dating Ilocos Sur Governor, kahit ano pang gawin ng kasalukuyang pamahalaan ay patuloy na malulugi ang ekonomiya.
Sa gitna na rin ito ng pagsasama-sama ng top cabinet secretaries at business leaders para ibangon ang mahina economic performance ng administrasyon. Sa dami ng kinukuha. Hindi na magtatali. Hindi na pwede pandarin. Wala ng pera. Ayon sa mga ekonomista, matindi ang paglagapak ng tiwala at kumpiyansa hindi lang sa foreign investors pati na rin ang mga lokal na negosyante dahil sa korupsyon. Dinagdagan pa ng -3 na trust rating si Pangulong Bongbong Marcos na mahirap umanong pataasin sa gitna ng issue ng moralidad laban sa First Family. At 2 trillion pare ang binabayaran natin every year. Sa 17 trillion na utang na natin. Pataas pa ng pataas. Wala na mangyayari sa atin dyan. Maski suportahan pa military siya, bagsak tayo. Patuloy namang nananawagan si Singson sa sambayan ng Pilipino na magkaisa laban sa korupsyon sa pamahalaan. Umaasa din ito na magsasalita sa publikong AFP at PNP at hindi lang umano hanggang sa paglalabas ng press release kontra korupsyon. Nauna nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na kasuhan na lang sa korte ni Singson ang mga alam nitong sangkot sa korupsyon at labas na umano dito ang militar. Aniya, ang isyu ng korupsyon ay dapat tugunan sa legal na paraan. Kaya kung maintindihan lang sana mga military, police, sabihin lang nila na ayaw nilang grappling corruption, happy na tayo. Kaya nakikiusap pa rin ako sa mga police, mga military, na mag-isip-isip sila dahil future ng mga kabataan to. May mga anak din sila eh. May anak lahat yan. So, future ng mga kinabukasan, mga kabataan to. Dapat i-denounce nila ang grappling corruption. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehal, SMNI News. Sunshine News Uganteng Blast. si Atong ang posibleng traitor rin ng mga nagkakanlong nito dahil sa pabuyaan po yan sa DILG. Si Paul Montimon sa report. Hindi malayong traidorin pa rin ng kanyang mga security agent o bodyguard ng puganteng si Atong Ang. Ito ang tinurang ni Interior Secretary John V. Cremulya matapos na mag-alok ang mga otoridad ng 10 milyong pisong pabuya para sa ikadaraki prito. Naniniwala sa Remulla na sa pamamagitan ng pabuya, maaring mabago rin ang isip ng sino mang nagkakanlong kay Ang at isumbong ang kinaroroonan nito. Nauna nang sinabi ni Remulla na posibleng mga dating ahente ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga security force na hawak ni Ang at may kakayahan ang mga ito na ipagtanggol ang amo nila dahil na rin sa kapasidad na gumastos ng akusado para sa kanyang proteksyon. May hangganan yan. May pamilya rin yung mga yan eh. May pamilya rin yung mga bodyguard niya. Kung kaya itong huwag ka magtiwala sa mga bodyguard mo, isa dyan, bebenta ka. Sa ngayon, nananatili pa rin at large si Ang at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Wala ring impormasyon ang Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si Ang. Bagamat tuloy-tuloy pa rin naman daw ang kanilang pakipag-ugnayan sa mga paliparan at seaports para mapigilan ang tangkang pag-alis ni Ang sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montimon, SMNI News. The AR Sunshine Radio Report. Kidnapping at surrender kay FPRRD sa ICC sa grounds ng impeachment case laban kay PBBM. Si MJ Mandihar sa detalye ng balita. MJ? Naharap ngayon sa impeachment case sa House of Representatives si Pangulong Bongbong Marcos kabilang sa grounds ang kontrobersyal na 60 billion fund transfer sa PhilHealth, issue ng korupsyon at ang program items sa 2023, 2024, 2025 national budget at ang aligasyon ng substance use o ang paggamit ng cocaine ng presidente. Nauna namang inamin ni Presidential Sister Senator Amy Marcos ang umunoy pagiging drug addict. Pagiging drug addict ng kanyang kapatid na si PBBM. Pasok din sa grounds ng tinawag ng complainant na kidnapping and surrender kay former President Rodrigo Duterte sa ICC. Ang private citizen na si Attorney Andre De Jesus ang nagsampa ng impeachment case dahil sa umunoy graft and corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust. Si House Deputy Minority Leader at pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay naman ang nag-endorso ng reklamo sa Kamara. Isa ng pagreklamo kaninang umaga, January 19, araw ng Lunes, 2026. Mula sa Kamara para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, kapartner mo sa Balita at Serbisyo.
Kapartner News Blast. Samantala, masusi-insist sa atin ng Senate Blue Ribbon Committee ang tinaguriang Cabral Files. Ito ang mga dokumentong iniwan ng yumaong Undersecretary ng Department of Public Works and Highways na si Maria Catalina Cabral. Pahayag ito ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Ngayong bubuksan muli ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon hinggil sa mga maanomalyang flood control project ngayong Lunes, January 19, 2026. Ayon kay Lacson, hihilingin niya sa mga kinatawan ng Department of Public Works and Highways na patunayan ang pagiging totoo ng mga umano'y Cabral Files na nasa kanyang pag-iingat at sa pag-iingat ng iba pang personalidad. Sunshine News Blast. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang katotohanan ang mga kumakalat na maling impormasyon patungkol sa pagkakawatak-watak umano ng kanilang hanay. Kabilang din dito ang mga alegasyon na binabawi na ng militar ang suporta nito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa opisyal na pahayag ng AFP, paraan lamang ito para lituhin ang mga Pilipino. Sa kabilang banda, binigyang diin ng AFP na patuloy silang nananatiling nagkakaisa, profesional at hindi kumakampi sa politika. Sunshine News Blast. Nasawi ang dalawang miyembro ng New People's Army sa isang enkwentro sa pagitan ng rebeldeng grupo at ng mga militar sa barangay Bulao, Las Navas, Northern Samar. Nangyari ang enkwentro noong Biyernes, January 16, 2026, bandang alas 6 mag-aalas 7 na ng umaga. Ayon sa 8th Infantry Division ng Philippine Army, habang nagsasagawa ng regular patrol ang 20th Infantry Battalion sa kabundukang bahagi ng Barangay Bulao, ay bigla nito nakasagupa ang mga armadong rebelde. Inaalam pa ng militar ang pagkakakilanlan ng mga napatay na rebelde na pinaniniwala ang kabilang sa Eastern Visayas Regional Party Committee ng NPA. Sunshine News Samantala, sumiklab ang isang sunog sa residential area sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City nitong Lunes ng umaga, January 19, 2026. Sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection NCR, nagsimulang sunog makalipas ang alas 6 ng umaga sa Barangay San Jose Sitio 4. Kalaunan ay umabot na ito hanggang Block 36 sa Barangay Addition Hills. Idineklara ang unang alarma 6:12 ng umaga, 6:28 ng umaga ang ikalawang alarma, habang ang ikatlong alarma ay dineklara 7:34 ng umaga. Idineklara namang under control ang sunog bandang 8:35 ng umaga. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. Hindi bababa sa 15 kataong nasawi, mahigit 50,000 na pilitan lumikas dahil sa malalakas na wildfire na patuloy na nararanasan sa katimungang bahagi ng Chile. Ayon ito kay Chilean Security Minister Luis Cordero nitong linggo, January 18, 2026. Ang wildfire ay nagliliyab sa mga reyon ng Nueble at Baibio, humigit kumulang 500 kilometro sa timog ng Santiago. Nauna nang nagdeklara si Chilean President Gabriel Boric ng state of emergency, habang patuloy na nilalabanan ng mga otoridad ang apoy na pinalala ng malalakas na hangin at matinding init dulot ng tag-init sa Southern Hemisphere. Sports News Blast. Pararangalan si Junmar Fajardo bilang Mr. Basketball sa upcoming Philippine Sports Writer Association o PSA Awards Night sa February 16, 2026. Noong ika-49th season ng NBA, nakuha ni Fajardo ang kanyang ika-9 na Most Valuable Player Award. Pakikitang pinangunahan din niya ang kanyang team na San Miguel Beermen sa kanilang ika-11 kampeonato sa Philippine Cup. Malagang miyembro rin siya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup at FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sina Ryan Bagunas at Bella Belen naman ang tatanggap ng Mr. at Miss Volleyball Awards. Si Bagunas ang naging sandigan ng Alas Pilipinas sa FIVB Men's Volleyball World Championship na ginanap sa Pilipinas. Si Belen ang nanguna sa National University sa kanilang ikalawang sunod na kampyonato sa UAAP kasabay ng pagkamit ng kanyang ikatlong MVP Award bilang pagkilala sa kanyang malaking kontribusyon sa retire ng NU ang kanyang jersey number 4, ang kauna-unahang sa kasaysayan ng universidad. Samantala, pinangunahan ni na Olympics gold medalist Carlos Yulo at tennis star Alex Ayala ang listahan ng mga pararangalan ng PSA matapos silang hirangin bilang Athletes of the Year. Showbiz
News Blast. Magsasagawa ng live worship concert sa Pilipinas ang Bethel Music. Gaganapan ito sa Motivation Arena sa March 21 at 22, 2026. Ang Pilipinas ang magiging kauna-unahang lungsod na bibisitahan ng grupo sa kanilang 30 City World Tour. Ang Bethel Music na nakabase o nakabase sa California, USA ay tinatag noong taon 2001. Isa sa kanilang mga pinasikat na gospel music ay ang Goodness of God. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In Psalm 22:26, the meek shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord that seek Him. Your heart shall live forever. Ang maamo ay kakain at mabubusog. Kanilang pupurihin ang Panginoon na humanap sa Kanya. Mabuhay nawa ang iyong puso magpakailanman. Sunshine News At Blast. bago tayo magtapos mga kapartner, itong at paalala natin sa ating mga viewer na samahan nila si Attorney Kuya Mark Tolentino at Kuya Jensen Zentor Turica sa programang Serbisyong Agila para sa Bayan. Ang programang ito ay magdadala ng tulong, aksyon at solusyon. Tuwing Sabado yan mga kapartner, 10 to 11 a.m. Tunay na serbisyong may malasakit, direkta sa tao, direkta sa bayan. Serbisyong Agila para sa Bayan. At inyo na itong hayaan ang balitaan ngayong tanghali ng Lunes, January 19, 2026. Ang ngalan ng buong pwersa na DZAR 1026 SMNA Radio at ng SMNA News, kami naging tagapagbalita. Ako si Val Divina Gracia. At ako naman po si Carl Abellana. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast.